variable. Okay po? So ilalagay nyo po ang global variable doon sa ating main class. Doon po kayo maglalagay ng global variable. Hindi na po dito sa ating parent. So example natin. Okay? So maglagay ako dito ng global variable. For example, mag-create ulit tayo ng sarili nating computation. So for example, public static void, public static double or int na lang din. So int salary is equals to 0. Okay? Tapos gawa tayo ng, so since this is a global variable, okay, so gawa tayo ng isa pang private for salary. Okay, so private int salary. Yan. Okay, so gawa tayo ulit dito ng isang setters at getters. So set sal. So this one is sal, will be sal. This one is sal. Sal. So get sal. And this one is sal. Okay? Copy lang natin dito. Gagawa ulit tayo dito ng setters for salary. Okay, so enter your salary. Yeah, so int sal. Next int. So of course, halimbawa may computation, 'di ba dito, total na lang to, class. Palitan natin ng total kasi same na siya. So for example, gagamitin ko si total, 'di ba? So total is equals to sal plus total. Okay, yan. And then this one is set natin si, so one moment. Hello, sir. Sorry, sal na lang natin ito. Sal. This one is total. So let me say, i-add natin siya sa 12. Let we say the value of total is 12. Okay, so para hindi na tayo matagal. Okay, so sal is equals to sal plus total. Okay, then this one. Yeah. So this one, it's gonna be get sal. Sige lang po. Okay, so when we execute our program, ayan, so napansin nyo, cannot find symbol, yung ating total yung tinuturo. So ibig sabihin class, yung total dito sa ating global variable cannot access within another class. So dito mo lang siya pwede dapat gamitin sa ating parent. Since ina-access natin siya outside of the parent, so we cannot use that. So all we need to do is i-copy paste natin ito, gawin natin ng simple comparison. So i-copy paste natin ito, this one. Okay. So i-copy paste ko ito class. Hindi na ako gagawa ng parent. Dito ko na siya ilalagay sa aking subclass. So aalisin ko na siya, nilipat ko siya. Ayan. So dito ko siya nilagay sa ating subclass or sa ating main class rather. Dito ko siya nilagay sa aking main class. So the same thing, kung ano pa rin yung nilagay nating global variable, kung ano pa rin nandito, then let's see kung mag-work siya. Okay, so public static void. Okay, bracket. Ilan ba ang bracket? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Inalis ko lang yung isang bracket ha. Inalis ko lang po. Ayan. Then, of course, syempre hindi na si parent yung gagawa natin. So, hindi na si parent, syempre si my class na, di ba? So, my class na. Hindi na si parent. So, my class na yung ating
Yeah. So my class na siya, hindi na si parent. Okay, then execute. Okay, so enter your name, Erickson. Enter your age, 12. Enter your salary, 12. So dito, get Sal. Asan yung Sal natin dito? Okay. Sal, tama. Set Sal. This one is a small letter S. Tama ba? Hindi, tama. Capital letter S. Set Sal po ito. Sorry, not set age. So this one is set Sal. Okay? Yeah. So Erickson, 12. 12. Ayan, 24 na yung aking salary. So nag-update na sa ating global variable. So 12 plus, di ba, yung ating 12 nagamit na natin dito. Okay? So that's the global variable will work. So kung ilalagay nyo lang siya sa main class. Pero kung nasa parent class siya, mahihirapan kayong i-access siya. Katulad kanina, we cannot access global variable outside the parent class. Okay? So again po, lahat siya naka-private. Okay? Naka-private yung ating mga attributes. Okay? Then you can do simple computation here. Dito na kayo gagawa ng simple computation. Not here. Para organize ang code nyo. Para organize ang code nyo, hindi ko siya ina-advise na dito kayo maglalagay ng mga enter, enter, enter. Because this one, it's for getters and setters. Okay? For getters and setters only. Lagi niyong tatandaan kung ang setters, meron niyang laman ang parameter list. Ang getters naman po, walang laman. Okay? Pero ang setters, naka-void. Ang getters, naka-declare sa kung anong data type yung i-get nyo. Okay po? So maliwanag po tayo ha. So the syntax for setters is like this. So public, lagi pong public, hindi pwedeng i-private, hindi pwedeng i-default. It's just gonna be public. Okay? So public, void, then the name of your setter. So for palitan natin nitong iba naman. For example, Sean. Okay? So try natin si Sean. So setters, of course, dito tayo, patry natin si Sean. Okay? So Sean, pinalitan natin ng Sean. Okay. Okay, so Sean. 12. Ayan. So, pwede yung class palitan yan, ha? So, depending on you kung ano lalagay yung pangalan ng setter's name at kung ano yung pangalan ng getter's name. Okay? So, sir, bakit po meron pa rin dito again, sir, setters? Kasi po, siniset nga natin kung ano yung in-input ni user, kailangan natin siyang iset doon sa taas. Okay? So, pag naset na natin, dito siya mai-store sa ating setters. Okay? Ngayon, syempre, ang sunod na gagawin pag na-store na, i-get niya na. So, i-return na natin siya kay getters. Papunta na siya kay getters. Okay? So, dahil dyan, ito na po ang magiging output niyan. So, you can do simple computation like this one. Okay? So, again, pag gagamit kayo ng global variable, dito nyo po ilalagay. Huwag na kayong gumawa ng class. Pero kung hindi naman kayo gagamit, advisable yung my parent. Pero kung ayaw nyo gumamit nun at gusto nyo may global variable, then we can do have your class. Okay? Yun, doon na kayo mag-code sa ating class. Okay po? So do you have any questions, any concerns, or any clarifications po? Any questions, any concern, or any clarifications, you can write now on your pen or on your paper rather. So you can write the questions on your paper. Okay? So tandaan po lagi, quick recap lang po tayo. Pag naka-encapsulation po, lahat po ng ating attributes ay naka-private po. So para ma-access po natin yan, kailangan po natin gumawa ng setters at getters. So saan lang po kayo manghihingi
ng code po or ng input sa baba po ng ating main method. Dito po ang mangyayari lang po dito lang po natin nire-return at dito lang po natin ini-store kay setters yung value na manggagaling po kay user. Okay, so para po organize ang code, ito po yung private natin na variable, then isang isang setters, isang getters. So kada variable po yan. Okay, nagagamitin po ninyo isa pong getters at isang setters po. Okay po. So sino pa po ang may question, concern, clarifications po or any question po, you may raise your hand po later on. So wala na po bang may questions dito or any clarifications? Wala na. Okay. You can write down first on the piece of paper. Okay po? So, you can do the simple computation here. Dito po kayo gagawa ng ating simple computation. Okay? So, sino pa po ang may concern? Wala na po. Okay, so that's all for today, class. That's the topic for today. So, we can have now the Q&A. Okay, question and answer na po tayo sa ating encapsulation. So, thank you so much for your time and have a nice day.